Sa digital na panahon, ang akala natin ang camera ay ating pananggalang, na ang Go Live button ay isang kalasag laban sa karimlan. Pero noong gabing iyon ng Nobyembre, napatunayan nating mali tayo. Ang screen na nag-uugnay sa atin sa mundo ay siya ring naging bintana kung saan pinanood ng libu-libong tao ang huling hininga ng isang tao. Walang cut, walang edit. Totoong dugo sa real time. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang kwento ng isang pagbabalik na nauwi sa pamamaalam. Isang kwento kung saan ang teknolohiya at trahedya ay nagtagpo sa isang madilim na eskinita ng Digos City. Kilalanin natin si Oscar Bucol Jr., isang kapitan na naniniwalang ang katotohanan ay dapat isigaw, hindi ibulong. Isang leader na ang sandata ay hindi baril kundi isang smartphone at ang kanyang boses sa Facebook. Pero sa isang iglap habang kausap niya ang kanyang mga nasasakupan, habang binabasa ang pangalan sa isang napulot na wallet, ang kanyang boses ay pinalitan ng tunog ng tingga. Paano nangyari na sa gitna ng kanyang live broadcast, sa harap ng napakaraming mata sa internet ay nagawa siyang paslangin ng walang takot? Sino ang lalaking nag-abot ng wallet ilang sandali bago ang krimen? Isa ba siyang inosenteng Samaritano o isang pain sa bitag? At totoo ba ang babala ng isang misteryosong viewer na si Hales Mine na nakakita umano ng vision ng kamatayan bago pa man kalabitin ng gatilyo? Ito ay kwento ng politika ng isang tapat na asong nagngangalang Jimboy na nagluksa sa kanyang amo at ng isang ama na nagsisising hinayaan niyang pumasok sa magulong mundo ng serbisyo publiko ang kanyang anak. Samahan niyo ako at ating buksan ang file ng kaso ni Kapitan Oscar. Ito ang live, ang huling broadcast ni Kapitan. Para maunawaan natin ang bigat ng gabing iyon, kailangan muna nating kilalanin ang taong nasa likod ng kamera. Disyembre 12, 1990, nang isilang sa Mindanao si Oscar Dodong Bucol Jr. Lumaki siya sa Digos City, Davao del Sur, isang lugar na puno ng pangako pero tulad ng maraming probinsya ay may mga anino ring nagkukubli. Sa edad na 35, si Oscar ay hindi ang tipikal na politiko na nakikita natin sa telebisyon na nakaupo sa air-conditioned na opisina. Siya ay inilarawan bilang lalaking masa. Progresibo ang Barangay 3 de Mayo pero hindi ito mayaman. Ito ay komunidad ng mga manggagawa, mga pamilyang nangangarap at mga taong naghahanap ng leader na mahahawakan, makakausap at higit sa lahat may puso. Bata pa lang hinubog na siya para sa serbisyo. Nagsimula bilang SK Councilor, nakita na sa kanya ang potensyal. Ayon sa kanyang yearbook, pangarap niyang maging mayor ng Digos balang araw. Hindi ito ambisyon ng kapangyarihan kundi ambisyon ng paglilingkod at unti-unti tinutupad niya ito ng mahalal siyang kapitan ng barangay. Sa kanyang pamumuno, naging sandata niya ang social media. Si Kapitan Oscar ay naging digital captain. Araw-araw humaharap siya sa Facebook Live hindi para magpasikat kundi para mag-report. Nakaupo sa simpleng kubo, minsan sa labas ng bahay, kinakausap niya ang kanyang mga constituents. Dito niya inilalantad ang kanyang mga plano, pero dito rin niya inilalantad ang mga bagay na ayaw marinig ng iba. Si Oscar ay isang kritiko, hindi siya takot bumangga sa pader at ang pinakamalaking pader na kanyang binangga ang kontrobersyal na Eco Park Project sa Barangay 3 de Mayo. Isipin niyo ito, isang billboard na nagmamalaki ng proyekto. Ang budget, 19.6 milyong piso, halos 20 milyong piso para sa isang pasilidad na dapat pakinabangan ng taumbayan. Nagsimula dapat ito noong Marso 2025, ang target completion ay Hunyo na extend hanggang Agosto. Pero nang bisitahin ni Kapitan Oscar ang site, dala ang kanyang kamera para ipakita sa bayan ang katotohanan. Ano ang nakita niya? Wala ni isang poste, walang semento, walang istruktura. Saan napunta ang 19? 6 milyon. Ito ang tanong na paulit-ulit niyang ibinato sa hangin. Ito ang tanong na posibleng naglagay ng target sa kanyang likuran. 3 linggo bago ang trahedya, noong Nobyembre 3, 2025, nag-upload siya ng video. Isang video na nagpapakita ng matinding pakikipagtalo. Hindi sa ordinaryong tao kundi kay Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, ang acting chief ng Digos City Police Station. Sa video maririnig ang galit. Maririnig ang tapang ni Oscar na murahin at hamunin ang isang mataas na opisyal ng pulisya. Para sa marami, ito ay katapangan, pero para sa mga nagmamahal sa kanya, ito ay isang babala. Si Oscar ay naglalakad sa manipis na lubid sa ibabaw ng naglalagablab na apoy. Siya ay tapat na taga-suporta ng pamilya Duterte, nagsilbing provincial chairman ng PDP Laban. Pero kahit kaalyado ng administrasyon, hindi siya bulag sa mga lokal na anomalya. Siya ay tahimik ngunit maprinsipyo, isang leader na walang bahid ng iskandalo.
Maliban sa iskandalong siya mismo ang nagbubunyag, Nobyembre 25, 2025, alas 9 ng gabi gaya ng kanyang nakasanayan, binuksan ni Kapitan Oscar ang kanyang Facebook. Nag-livestream siya, ang setup ay simple, nasa compound siya ng kanyang bahay, malapit sa gate, nakaupo. Relax tama. Walang nakakaalam na ito na ang huling beses na makikita siya ng mundo na humihinga sa loob ng higit kalahating oras nagsalita siya. Binanggit niya ang mga pangalan, lokal na opisyal, mga individual na konektado sa Ghost Project na Eco Park. Binatikos niya ang mga anomalya. Bawat salita isang pako sa kabaong ng korupsyon pero hindi niya alam bawat salita ay naglalapit din sa kanya sa sarili niyang hukay. Sa gitna ng kanyang pagsasalita may pumasok sa eksena. Isang lalaki ang lumapit. May inaabot. Isang wallet. Isipin niyo ang sitwasyon, nasa kalagitnaan ka ng seryosong usapin tungkol sa korupsyon at biglang may ordinaryong sandali ng kabutihan. Isang Good Samaritan moment. Kinuha ni Kapitan ang wallet, binuksan niya ito para basahin ang pangalan ng may-ari sa harap ng kamera para maibalik ito. Ang mga viewers sa Facebook ay nanonood, ang iba ay nagko-comment. Good job, Cap! Sana lahat tapat, pero sa mga sandaling iyon may ibang nanonood, may mga matang hindi nakikita sa kamera. Sa video habang binabasa ni Kapitan ang pangalan, mapapansin ang isang pulang sasakyan na dumaan sa background. Mabagal, tila nagmamasid. Ang lalaking nag-abot ng wallet ay nakatayo pa rin. Sinasabi ng ilang netizens na napanood ang video ng paulit-ulit, tila hindi mapakali ang lalaki, tila may hinihintay. May mga nagsabing nagbigay siya ng body sign o senyas, pero teka, huwag muna tayong humusga. Ang sabi ng pamilya ng lalaki, nagkataon lang, napulot lang ang wallet. Habang nakatutok si Oscar sa wallet, ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng mga putok ng baril, hindi sa loob ng bakuran kundi mula sa labas. Mula sa direksyon kung saan huminto ang pulang kotse, ang gunman hindi na bumaba. Mula sa bintana ng sasakyan, pinalipad ang mga bala. Tinamaan si Kapitan Oscar sa dibdib. Sa livestream, kitang-kita ang lahat. Hindi namatay agad ang kapitan. Tumayo siya, naglakad palayo. Humarap pa siya sa kamera, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang muka puno ng gulat at sakit. Ang kanyang dibdib dumanak ang dugo. Hirap siyang huminga, hirap maglakad. Pero ang instinct niya, ang kanyang huling act of survival ay kunin ang kanyang cellphone. Ang saksi sa kanyang kamatayan, narinig ng libu-libong viewers ang kanyang huling salita. Tabang, tulong, bumagsak si Kapitan Oscar. Ang screen ay naging magulo. Ang sumunod ay puro sigawan. Ang takbuhan ng kanyang pamilya. Ang pagkagimbal ng barangay. Dinala siya sa Digos Hospital. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan pero mas mabilis ang pag-alis ng kanyang buhay. Pagdating sa ospital, dead on arrival. Ang ama ni Oscar, si Ginoong Oscar Sr. ay naghihintay ng kanyang kaarawan kinabukasan, Nobyembre 26. Ang inaasahan niyang regalo ay pagbati mula sa anak. Ang dumating ay isang bangkay, isang kabaong. Nagsisisi ako, ang sabi ng ama sa gitna ng kanyang paghagulgol. Nagsisisi akong pumasok pa sa politika ang anak ko. Sana naging simple na lang kami. Sana buhay pa siya. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong talahib. Ang buong Pilipinas nag-imbal. Isang public official pinatay habang nakalive. Dumating ang mga pulis, kinordonan ang crime scene. 2 basyo ng bala ang nakuha, pero ang tunay na drama ay hindi lang sa mga ebidensya kundi sa emosyon ng mga taong naiwan. Sumugod si Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas, matalik na kaibigan ng biktima. Sa harap ng mga pulis, sumabog ang kanyang galit. O walang kwenta, sigaw niya. Pinagbabaril niyo ang kapitan ko. Pulis ko kayo, ako ang kapitan niyo ha. Minura niya ang hepe ng Digos Police na wala sa eksena. Bakit ganun na lang ang galit ng vice-gobernador? Dahil alam niya ang mga banta. Alam niya na si Oscar ay may mga kaaway na may suot na uniforme. Ang autopsy result, isang bala. Tumagos sa dibdib, lumabas sa likod. Isang fatal shot, professional hit. Nagsimulang maglabasan ng mga teorya. Ang mga internet sleuths o mga netizen detective ay nag-analisa ng video frame by frame. Ang lalaking may wallet, person of interest sa social media. Sabi nila pain siya, late reaction daw. Hindi nataranta pero nilinaw ng pulisya at ng pamilya ng lalaki. Wala siyang kinalaman. Siya ay nasa maling lugar sa maling pagkakataon. Ang kanyang pakay ay kabutihan pero nabahiran ito ng dugo ng iba at naroon ang anggulong nakakapangilabot. Ang komentaryo ni Hales Mine habang naka-live si Kapitan, may isang comment na lumutang. Isang babala mula sa user na si Hales Mine, may babaril sa'yo. Umalis ka na dyan. Kanina pa may nagmamatyag. Sabi ng user, mayroon siyang vision. Nakita niya sa kanyang isip ang mangyayari. Nagkatotoo nga.
Hula ba ito? O may alam siya, binatikos siya ng marami, sinabing for content lang ang panghuhula, pero hindi maalis ang kilabot na dala ng kanyang mga salita na tila naging script ng kamatayan ni Oscar. Bumuo ng Special Investigation Task Force. Tinanggal sa pwesto si Lieutenant Colonel Ipong, ang opisyal na nakaalitan ni Oscar sa video. Higit 20 pulis ang isinailalim sa paraffin test. May mga itinurong mastermind. Kasama sa mga usap-usapan si Mayor Cagas, pinsan ng vice-gobernador, pero mariin itong itinanggi ng mayor. Magkalaban kami sa politika, oo, pero hindi ko kayang pumatay. Wala akong kapasidad na gawin ang ganitong krimen, pahayag niya. Sa CCTV nakita ang pulang kotse. Pumasok sa Subdivision 916 ni Nanita ni Matita 16 ng gabi. Lumiko papunta kay Kapitan. 2 minuto lang, lumabas na. 3 suspek ang sakay. Planado, mabilis, walang iniwang bakas kundi ang bangkay ng isang ama. Nagpatong-patong ang pabuya. 1 milyon mula sa pamilya, 1 milyon mula kay VP Sara Duterte, 1 milyon mula sa gobernador. Umabot ng 5 milyon ang halaga ng ulo ng gunman. Pero aanhin ang milyon kung hindi na maibabalik ang buhay. Sa burol, isang eksena ang dumurog sa puso ng marami. Hindi tao, kundi aso. Si Jimboy, ang alagang aso ni Kapitan Oscar. Nasa eksena si Jimboy ng barili ng amo niya. Nakita niya ang lahat. Ayon sa pamilya, isang araw na hindi kumain ng aso. Nanatili lang siya sa pwesto kung saan bumagsak si Oscar. Inaamoy ang semento kung saan tumulo ang dugo. Nang makita niya ang kabaong ng amo, nakita ng mga tao ang pagtulo ng luha sa mga mata ng hayop. Kung ang aso ay nakakaramdam ng ganitong sakit, gaano pa kaya ang 5 anak na naiwan? Ang bunsong 2 taong gulang pa lamang na hindi na makikilala ang kanyang ama? Ang covered court ay napuno ng bulaklak. Pila-pila ang mga taong gustong makasilip. Ang sigaw nila ay iisa, hustisya. Ang kamatayan ni Kapitan Oscar ay hindi lang pagkawala ng isang opisyal. Ito ay pagpatay sa pag-asa ng Barangay 3 de Mayo. Siya ang leader na madaling lapitan, na walang inuurungan, na ang tanging yaman ay ang kanyang integridad. Sa pagtatapos ng ating kwento, naiiwan tayo sa isang mabigat na realidad. Si Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. ay pinaslang sa harap ng teknolohiyang akala natin ay magbibigay sa atin ng boses. Ang kanyang Facebook Live ay naging live broadcast ng kanyang execution. Ipinapakita nito na sa ating bayan, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay may kapalit na buhay. Na kahit sa modernong panahon, may mga taong handang pumatay para mapanatili ang kanilang maruming kapangyarihan. Ang 19.6 milyong pisong Eco Park na wala ni isang poste, naging simbolo ito ng kung ano ang mali sa ating sistema. At ang dugo ni Oscar, ito ang naging halaga ng pagtatanong kung nasaan ang pera ng bayan. Ang hustisya para kay Kapitan Oscar ay hindi lamang para sa kanyang pamilya o kay Jimboy na naghihintay pa rin. Ito ay para sa bawat Pilipino na nangangarap ng gobyernong tapat. Mag-iiwan ako ng tanong sa inyo. Sa tingin nyo, sino ang tunay na mastermind? Ang politiko ba, ang pulis, o ang sistemang nagpapahintulot sa ganitong karahasan? Maniwala man tayo sa vision ni Hayles Mine o hindi, isa lang ang sigurado, nakita natin ang katotohanan. At ngayong alam na natin ang kwento, ang hamon ay nasa atin. Hahayaan ba nating maging isa na lang trending topic ang pagkamatay ni Kapitan Oscar o gagawin natin itong mitya ng pagbabago? Para sa inyong mga opinyon, komento at kung may nalalaman kayo sa kaso, huwag matakot magsalita. Dahil kung mananahimik tayo, sino ang susunod na magla-live para sa bayan? Ako ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli nating pagbubukas ng mga pahina ng krimen at misteryo. Mag-ingat po kayo.